magandang hapon. 1:12 ang ating oras. Good afternoon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. At syempre ako po yung Papi, Papa Ronnie. At syempre may kasama po ako dito na isang dalaga din. Dalaga din. Hello po. Papa Buloy, kumusta? Magandang hapon sa'yo. Yes, magandang hapon, Papa Ronnie. Ayos na naman ako, Paps. Kayo ba? Alright, kumusta ang Zumba? Nakapag-exercise ka ba? Kahapon yun, ano? Yes, opo, kahapon. That's for a cause yun, di ba? Yes, no? Paps. Okay, sige. Anyways, congratulations sa napaka-successful na event, yung pasumba ninyo kahapon. Kahapon ba yun? Yes, Paps, kahapon. Okay, sa nung barangay? umaga. Irawan. Okay, mga kapuso, nandito na naman po tayo sa ating programang Talk to Papa. Dahil syempre, meron po tayong kapuso at kabarangay, nagpadala po ng sulat dahil meron po siyang pinagdadaan ng problema. Hindi po talaga nawawala ang problema, no? Lalo na ngayon, pag Holy Week, Papa Buloy, parang ang sakit sa loob na magka-problema kasi ang lungkot. Yes, Paps. Diba, no? Parang ang feeling mo Ano parang ba to? Usaping puso ba to? Oo, Paps. Aba. Pamilya, parang gano'n. Pamilya. Okay, sige. Mga kapuso, mga kabarangay, mag-iwan po kayo ng mga comment, no? Mga messages ninyo, mga pabidang advice after natin basahin yung sulat na pinadala ni Dave dito sa Talk to Papa. Pwede po kayo mag-mensahe dyan sa ating Facebook Live. Live na ba tayo? Yes, Paps. Live na tayo. Alright, Barangay FM 97.5 Palawan. At naka-crossover live ba yan sa Papa Ronnie? Hindi ko pa na-check, ha? Hindi mo na-check, pakicheck na lang please kung naka-crossover. At pwede nyo rin akong i-mensahe sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At hindi na po natin patatagalin pa, mga kapuso. Umpisahan na po natin ang Talk to Papa. Papaano kapag muling bumalik yung dati mong asawa sa buhay mo? Papa Ronnie, ako po si Dave. 5 taon na po akong hiwalay sa aking asawa at may isa po kaming anak at yung anak na po namin na yon ay nasa poder ko. Ibig sabihin na sa akin po siya at ako po lahat ang tumutustos para sa aming anak. Ngayon, Papa Ronnie, meron na po akong bagong karelasyon. Tanggap naman po siya ng bago ko, yung anak ko po. Tanggap ng bago kong karelasyon. Ngayon, ang aking pinoproblema, Papa Ronnie, mga kabarangay, bigla pong bumalik yung dati kong asawa. Tapos, nagkita po sila ng anak ko ngayon. Ang problema, kinukumbinsi ako ngayon ng anak ko na ayusin na lang daw namin muli yung pamilya namin. Paps, nagmamakaawa po sa akin yung anak ko. Ang hirap kasi mahal ko po yung karelasyon ko ngayon. Pero syempre, kung titingnan, mas mahal ko yung anak ko. Ano bang dapat kong gawin sa aking problemang ito? I am torn between sa bago kong karelasyon at dito sa gusto ng anak ko na mangyari na buuhin namin ulit yung pamilya namin. Susundin ko ba or pagbibigyan ko ba ang kahilingan ng anak ko o susundin ko yung isinisigaw ng puso ko? Payuhan niyo naman ako, Papa Ronnie, mga kabarangay, kung papaano ko ba i-handle ang sitwasyong ito. Ako, si Dave. Barangay FM 97.5 for everyone, 21 ang ating oras. Balik na po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ayan, napainggan ninyo yung problem ni Dave, yung ating kabarangay. Pero sige, uulitin natin, kukwento natin ulit yung problem ni Dave. Pero babatiin ko muna yung mga mga kapuso natin. Okay, sina Marites Arquero, George Caridad, Christine Tanhusay, tama ba to? Girly Pili at ang buong staff ng Bong Villanueva Salon dyan sa Rizal Avenue at Mangaris Bulalo. Uy, namiss ko na yung bulalo dyan sa Mangaris. Papa Buloy, namiss mo na rin ba?
Yes. Mas na-miss ko siya. Parang nagpaparinig, ano? Okay, at syempre yung gwapong driver daw nila na si Lourdes Enriquez. Tama ba yon? Okay, thank you, Faye. Maraming salamat. Ayan ha, happy listening sa inyo. Kwento natin ulit yung problem ni Dave. Sigurado ako meron sa mga kapuso natin at mga kabarangay natin yung parang naka-experience ng ganito. Yung naghiwalay na kayo ng inyong asawa, whether it's kasal or hindi, pero most probably baka ano lang ito, Papa Buloy, hindi kasal to eh. Baka live-in partner. Oh, parang na sila nag-live-in sila pero may anak sila. Sabi niya 5 taon daw silang naghiwalay na. Ngayon, yung anak niya nasa kanya, na kay Dave, no, sa lalaki. Tapos, biglang sumulpot itong dating asawa niya at nagkita sila nung anak niya. Hindi niya na nabanggit kung ilang taon na ba itong anak niya. Siguro sabihin natin binata or dalaga, no? Siguro, Paps. Medyo nakakaintindi na, di ba? Yes. So ngayon, nakumbinsi ngayon nung dating asawa ni Dave, yung anak niya na, I don't know kung anong sinabi, baka gustong buuhin ulit yung family. Pero ngayon, kinukumbinsi ngayon siya ng anak niya na, pa, buuhin na natin yung pamilya natin, kasama natin si mama ko. Parang ganon. So ngayon itong si Dave, torn between, syempre may bago na siyang karelasyon eh. At mahal niya yun. Mahal niya pa. Oo, mahal niya rin daw. Mahal niya na. Kumbaga, syempre 5 taon, Papa Buloy. Sigurado ko si Dave naka-move on na sa dati niyang asawa. Paps. Tapos may bago na siya. Ngayon syempre mahal niya rin yung anak niya. 'Di ba? Sabi niya tuloy, nalilito siya kung dapat ko bang sundin yung kagustuhan ng anak ko o sundin ko yung sinisigaw ng puso ko na mag-stay dito sa bago kong karelasyon. Ayan, ang hirap nga naman. Kasi parang maano yung kaligayahan din ng anak, di ba? Or yung gusto ng anak. Yes, Paps. Tapos malaman niya pa yung anak niya. Siyempre, parang Oo. gusto niya sundin yung gusto ng anak niya. Ikaw, sinong mas gusto mo? Siya? Anyways mga kapuso, ayan ha, text na po kayo ng mga pabidang advice ninyo sa Barangay FM 97.5. Mag-iwan po kayo ng mga comment nyo dyan, mga mensahe, mga pabidang advice, mga payo. Pwede rin po sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At syempre, kung wala naman po kayong data, pero meron kayong load, pwede po kayong mag-text 0950-738-1028. Guys, i-follow nyo rin po yung Facebook natin, Barangay FM 97.5. At yung TikTok natin. Ano ba yung TikTok natin? Barangay FM 97.5 din, Paps. Okay, ayan. Palawan. May Palawan, di ba? Okay, and syempre, yung YouTube channel natin. Ganun din. Subscribe kayo doon mga kapuso, mga subscribe barangay. na kayo. Makikita ninyo yung mga patiwarik ni Papa Buloy doon. Mga patihaya na sayaw. Anyways, mga kapuso, ayan po, hintayin namin yung mga mensahe nyo. Oras natin sa Barangay, 1:24. Barangay FM 97.5 forever, 1:42. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ayan, ako may mga mensahe na po tayo, may mga comment na, Papa Buloy. Yes. Mga kabarangay, sa problem ni Dave. At syempre, makinig kayo dyan sa mga katulad ng pinoproblema ni Dave, ha? Makakatulong to kung ano ba yung magandang gawin. Siyempre, mga iba-ibang opinion yan, Papa Buloy. Hati yan, Paps. Oo, iba-ibang opinion, iba-ibang payo. Siyempre, piliin natin, no, Dave, yung pinakamainam at pinakamabuting pabidang advice para sa'yo. Okay? Once again, binabati natin dyan sa Bong Villanueva Salon at siyempre mga taga Mangaris, Bulalo. Kumusta po kayo dyan? Thank you, Faye, sa palagi ang pakikinig dito sa Talk to Papa. May mga mensahe na tayo dito sa aking messenger at syempre dito sa ating text line. Sabi, good afternoon Papa Ronnie. Payo ko lang po kay Dave. Sundin niya na lang po yung isinisigaw ng puso niya dahil hindi naman po kayang ibigay ng anak niya yung talagang kailangan niyang kaligayahan. Ano kayang kaligayahan yun, Papa Buloy? Parang ako kaya ko ibigay sa kanya yung Paps. No? Ganon. Okay, galing yan from Talon Data Edina. Tama ba? Okay, thank you. Maraming salamat po sa pabidang advice ninyo. At syempre ito, advice ko lang po sa ating letter sender, no? Ganito pong gawin niya. Siguro, ipaliwanag niya ng maayos sa anak niya yung sitwasyon. Hindi naman po kasi ganong kadali ang desisyon sa buhay, di ba?
Ngayon, at kung pipiliin din niya naman po yung bago niyang karelasyon, wag niya rin din pong kalimutan yung responsibilidad niya sa anak niya. Yun lang, Paps. Thank you din. Request daw siya ng Lay Me Down ni Sam Smith at saka yung Intrusive Thoughts ni Natalie Jane. Intrusive Thoughts. Alam mo yun? Hindi ko yun, ngayon ko lang narinig, Paps. Ang alam ko kasi Second Thought. Yan yung gusto ko, Paps. Paborito ko yun. Nire-request ko lagi. Gabi-gabi nag-ano ako nagsi-second thoughts ako. Ikaw rin ba? Ngayon, Paps, wala. Okay, ang cute daw ng tawa mo, Papa Buloy. Aray! Aray! Pa-cute din talaga. Okay. Ito, medyo mahaba-haba. Sige. Para kay sender, kung ako po ang nasa sitwasyon mo, mas pakikinggan ko yung nasa puso ko. In short, mas pipiliin ko yung partner ko ngayon kesa sa ex ko. Kasi mas ako or kami ang nakakaalam ng dahilan kung bakit kami naghiwalay at kung ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi nag-work yung relationship namin. Kumbaga, nandoon na yung anak nyo nung nagka-problema na kayo. Tama, Papa Buloy. Kasi hindi naman talaga alam ng anak. Kailan ba natin ipinaalam sa ating mga anak na ganito yung problema natin? Kasi ayaw natin na madamay sila sa kamasaktan. Tama din yun. Ngayon, kung nasiguro na sa hustong edad or sabihin natin, ano ba yung talagang nakakaintindi na edad, Papa Buloy? Siguro pa sa mga 12, 13, 14, ganyan. Nakakaintindi na yan, ano? Yes, Paps. O sabihin na lang natin 16, kung mga ganyang edad na yung anak mo. Di ba sabi nga dapat pag 7 years old, pwede na siya mag-decide eh. Oh? Oo, parang gano'n. Grabe naman yun. Mag-decide ko sino sasama ko, kay mama or kay papa. Okay. O sa bagay, yes. Kung ngayon, kung nakakaintindi na yung bata, sa tingin ko dapat ipaliwanag mo na lang. Kunyari, kung ako yun nasa kalagayan, siyempre, it's been 5 years, di ba? 5 taon na kaming hiwalay. Papaliwanag ko na lang doon sa anak ko na cannot be na meron na akong bagong karelasyon, meron na akong nag-commit na ako dito sa bago, hindi na ako pwedeng umatras doon. And siguro pwede niya rin explain kung bakit ba talaga naghiwalay. Di ba? Yes, Paps. Okay. Para mas maliwanag sa bata. Yes, tama yun, para maintindihan ng bata. Sabi pa dito, pero hindi pa rin naging sapat ang anak ninyo para manatili kayong isang pamilya. So, walang magbabago kahit na magkabalikan pa sila ngayon. Lalo na kung ang dahilan lang ay yung anak nyo lang. May point ito kasi sabihin natin, sige, magbabalikan ang dahil lang sa anak. Pag nagkaroon ng problema, bangayan na naman. Yes, Paps. Away na naman. Baka naman mapunta ulit sa hiwalayan yan. Mas lalo matutrauma yung bata. Exactly. Mapapangalawahan pa siya. Oo. Kasi, kayo pa ring dalawa ang magsasama at magdadala ng pamilya, hindi yung anak nyo. Kung pipiliin mong mabuo ang pamilya ninyo, meron kayong isang taong tiyak na masasaktan. Pero kung mas pipiliin ninyo kung saan kayo ngayon, walang masasaktan pa kasi kayong tatlo simula't simula pa lang talagang wala na, di ba? Kumbaga sila hiwalay na. Yes, Paps. Mahirap buuhin ang isang bagay na matagal nang sira. Okay? Yung anak mo, kung malaki na yan, kausapin nyo na lang at ipaintindi ang sitwasyon nyo ngayon. Kasi mas masasaktan lang siya at masisisi niya pa ang sarili niya kung makikita niyang pinipilit nyo lang na maging masaya para sa kanya. Ba? Ang ganda ng pabidang advice. Thank you, Beth. Napakagandang pabidang advice, Beth. Okay, pwede po kayo magmensahe dito naman sa ating Papa Ronnie live sa aking page. May mga mensahe dito. Hello to ano ba to? Joker Kicker. Pero J-O-C-K-E Jacker to Jacker. Jacker Kicker. Okay. Pabidang advice lang daw po sa sender. Huwag niya nang balikan yung dating asawa niya. Total naman matagal na silang hiwalay. Kausapin niya na lang po yung anak niya. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat din, Kapuso. Okay?
Ang gaganda ng mga pabidang advice ng mga kapuso natin. Meron tayo dito sa ating Facebook Live, Barangay FM. Hello to Marian. Para sa akin, hindi na. Kasi kapag tinanggap mo pa ulit, nako, mauulit lang yan. Baka ibig sabihin, Papa Buloy, mauulit na hiwalayan Yes, lang, di ba? Pops. No? Away lang ng away. Oo. Pabida na lang po kami ng anak ko na maoy na nakahiga. Di ba pag nakahiga, dapat tulog? Siya nagmaoy. Hindi ko ma-imagine makakita ng sa bagay, nagtatantrum yan pag maoy, di ba? No? Baka ayaw matulog, baka naman pinipilit mong matulog. Kami dati, pag gusto kami patulugin ng parents namin, alam mo ang pinapainom sa amin? Ano, Paps? Benadryl. Alam mo kung bakit? Bakit, Paps? Nakakaantok eh. Yung mga gamot na drowsy. Oo. Ngayon, Paps, si Tirisin yung mga ganyan. Oo, Mga yan, allergy. yung mga pang-allergy na gamot, yan. Papainumin kami yan. O, inom ka muna nito. Meron pang Formula 44. Buti na lang di ako naging addict. Anyways, mga kapuso, oras natin 1:50 dito sa ating program Talk to Papa. Kantahan muna tayo. In the meantime, sasamahan tayo dito ni Angeline Quinto sa kanyang awiting Pusong Lito. Dito lang po yan sa Barangay FM. Barangay FM 97.5 forever. At syempre, dito pa rin po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin ang dalaga ng Barangay FM. Hello po. Feel na feel. Di makabasag pinggan. Okay, binabati muna natin dyan sa Tagbros Jongjong na nagbabaklas daw ng bubong at sa helper niyang pinakagwapo ng Rizal na si J.R. Gayon. Alright, hello din daw dyan kay Jungkoy na babaero at lalakero. Dual citizen. Oo, ano no? Dual citizen. Dual citizen. Okay. Chick boy. Yes. Pwede sa chick, pwede sa boy. Yeah. Half. Half Filipina, half Filipino. Ako, Paps, lover boy lang ako eh. Lover boy. Lover ng mga boys. Lamang ka. Okay mga kapuso, mensahe na po kayo ng mga pabidang advice natin para kay Dave. Sino ba sa inyo yung napunta sa ganitong sitwasyon? Yung 5 years na kayong hiwalay or matagal na kayong hiwalay sa inyong asawa or kinakasama, may anak kayo. Tapos syempre may bago na rin kayong kinakasama, may bago na kayong relasyon. You are already have this new commitment sa isang tao. Tapos biglang isang araw sumulpot na lang at bumalik itong ex ninyo, tapos nakausap yung anak. And for some reason, kinausap ka naman ng anak mo at sinabi ng anak mo na, "Pa, baka pwedeng buuhin na natin ulit yung pamilya natin nila mama ko." Wow. Diba? Parang magugulat ako noon, Papa Buloy, kung marinig ko yun eh. Yes, Paps. So ngayon, torn between ka doon sa bago mong karelasyon, na committed ka na mahal mo, tsaka dito sa gusto ng anak mo na buuhin yung pamilya. Pamilya ninyo nung nanay niya, yung dati ninyo, yung ex nyo. Ano bang gagawin ninyo? Paano nyo ba i-handle yan? Susundin nyo ba yung kagustuhan ng anak nyo or i-explain ninyo sa anak mo or sa anak ninyo na hindi na pwede, ganito kasi may bago na akong karelasyon Hello nga pala dyan, kay Jude. Sabi ni Jude, dapat wag nang balikan. Kasi po, baka magka-problema lang. Move on na lang. Tama, agree ako dyan. Shout out na lang po kay Lumpia Girl. Oy. Taray. Mamantika to. Mamantika to. Kasi Papa Buloy, lublub Lumpia sa sa mantika. Lublub sa mantika yan Okay, Lumpia Girl na si Mel G. The Salon. Okay, thank you Jude. Maraming salamat. Ingat sa inyo. Oras natin sa Barangay FM, 2:01 ng hapon. Barangay FM 97.5 forever, 2:00. This is the Ease 216. Magandang hapon po mga kapuso, mga kabarangay. Balik na po tayo. Dito po sa Talk to Papa, ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre kasama pa rin po natin the boy with the big toy. Ano bang toy yan? Ano bang paborito mong toy? Trak-trakan, Paps. Trak-trakan. Tapos nakasakay si Barbie doon. Ako din ganun din Trak-trakan Ang driver si Barbie. Okay,
Okay, balikan natin. Dami mga mensahe dito. Hello po, Papa Ronnie. Binabati natin dyan sa BRG. Tama ba to? BRG San Jose. Simbahan ng mga trabahador. Okay. Lalo na po sa darling ko. Pang, ingat ka lagi. Mahal na mahal kita. Wow, Sana sweet all. naman. Ang sarap ng ganon, ano? Na merong nagsasabi sa'yo ng ganon. Okay, mga pabidang advice, buksan natin to sa Papa Ronnie 975 page. Meron dito, sabi niya, magandang hapon, Paps. Payo ko lang po sa ating sender, ganito po, wag niyo na lang pong balikan yung dati niyang asawa. Kasi masaya naman po siya sa bago niya at siguro naman ay maiintindihan siya ng anak niya kasi matagal na pa rin po yun 5 years, di ba? Okay lang po sana kung medyo bago-bago pa lang, pero 5 years. Parang ang hirap naman po. Pero kung gusto niya pa rin talaga mabuo ang pamilya niya, kausapin niya na lang yung bago niya. Baka maintindihan siya. Ay, ewan ko lang. Malamang hindi, masasaktan yun, Yes. Papa Buloy. Oo, Paps. Sabi nga, may masasaktan talaga. Okay, sabi pa dito, kasi marami din akong kilala na ganun po yung pangyayari. Nagparaya naman yung kinakasama, lalo na kung wala pa silang anak na bago. Pero syempre, kawawa din yung bago niya, di ba? Masasaktan. Yun lang po. Request na lang daw ng song na Torn Between Two Lovers. Alright, thank you. Maraming salamat. Galing yan kay Alindim Maantos. Parang Melinda yata to Binaliktad niya lang. Okay. Hello dyan sa Tagboros, si Badsky. Mission available. Badsky, mission available daw po. Pakisabi po kay Papa Buloy. Hello. Ano yun? Hindi mission impossible Mission available. Mission available. Ba? Libs ako dyan Kumusta kayo? Okay? Sabi pa dito, magandang hapon, Paps, para sa sender. Huwag mo nang balikan. Kasi baka maulit na naman yung hiwalayan na yan. Kasi hindi talaga mawawala at hindi maiiwasan ang magkaroon ng sumbatan. Pag nagkabalikan na kayo, pag nagsama kayo ulit. Ay, it's true, Papa Buloy. Kasi alam mo naman, di ko naman sinasabing lahat, pero mostly women, historical, 'di ba? Kasi yung alam mo 'yun, yung inuungkat lahat yung mga nakaraan, mga nangyari, mga nakaraan. Na-experience ko rin 'yan, Papa Buloy. Parang lahat naman yata tayo na-experience natin 'yan, 'di ba? Na-experience mo? Ako yung historical. Ikaw yung historical. Babae Talaga lang pinapangatawanan mo yan Kausapin mo at ipaliwanag mo lang sa anak mo kung ano ba ang dahilan at kung bakit hindi na pupwede na magsama kayo ulit nung mama niya. Basta ipakita mo lang rin sa anak mo na talagang kaya mo siyang suportahan at hindi mo siya pipigilan kung gusto niyang pumunta sa mama niya. Oo, pwede naman yun Sa pag-uusap lang naman yan. Pero kasi merong mga magkarelasyon, mag-asawa na naghiwalay, na pinagbabawalan nila yung mga anak nila na makipagkita doon sa kanilang partner, ex-partner, di ba, no? Yes, Paps. May mga ganun Okay, sabi pa dito, kahit ilang oras o ilang araw lang, payagan mo na pumunta sa mama niya, di ba? Balang araw, sigurado naman na mauunawaan niya ng bata at maiintindihan niya rin. At syempre, para maramdaman niya rin na kahit na hindi kayo magkasama ng mama niya, nandyan kayo para sa kanya, no? Bilang mga magulang. Agree ako dyan. Request daw ng song na Nasanay Na Ang Puso Ko, galing yan kay Pisces ng Barangay Bagong Sikat. Okay? Thank you mga kapuso, mga kabarangay. Text lang po ng mga pabidang advice natin dito sa ating programang Talk to Papa. Siyempre, yung Facebook Live natin, Barangay FM 97.5 Palawan. Messenger ko, Papa Ronnie 975. Parang may nag-text sa akin. Ay, hello Faye. Sabi dito ni Faye,
Pabidang advice ko lang po para sa sender, para sa ikabubuti nilang mag-asawa, wag na po silang magbalikan ng dahil lang sa bata. Kasi walang alam ang anak niya sa pinagdadaanan niya. Or kaya sila naghiwalay. Kasi kung magsasama ulit sila ng dahil sa bata, masasabi bang walang mangyayaring sumbatan? O walang mangyayaring sakitan? Baka kung magkabalikan kayo, baka pati ang anak nyo masaktan lang. Tapos masaksihan o makita niya pa yung mga pag-aaway ninyo. Mga pagtatalo, yung mga sumbatan ninyo. Tama. Tama yan, Paps. Oo. Mas masakit yun para sa bata. Tsaka pag lumaki yung bata, nakikita Pwede niya ma-adapt. Oo, yung mga magulang niya na nag-aaway ng ganon. Alam mo, madadala yan eh. Paps. Diba? Kaya ngayon yung mga merong nambubugbog, nananakit na mga lalaki sa kanilang mga asawang babae. Tapos nakikita ng anak na batang lalaki. Pag lumaki, ganun din ang gagawin nun. Yes, Paps. Ano siya, Oo. sabi niya, parang feeling niya tama sa paningin niya yung ginagawa. Kaya nga, may kasabihan yan dati. Yung mga maling gawain na ginagawa ng matanda sa mata ng bata, nagiging tama. Yes. Diba? Okay, sabi pa dito. Kung masaya ka na sa present mo, dapat ipagpasalamat mo na yon. Kasi konti na lang sa real world yung tumatanggap sa mga babaeng may anak na at hiwalay. Na mga babaeng may anak na at hiwalay at mamahalin at igagalang ka ng walang kasamang sumbat. Sa anak mo naman, naniniwala ako na nasa mabuti at maayos na pakikipag-usap at paunawa para sa sitwasyon na hindi na pwedeng buuhin ang pamilyang nawasak na. Huwag ka lang magkulang sa anak mo kasi ang asawa napapalitan pero ang anak hindi. Yes. Agree ako dyan. Oras natin, 2:24 dito sa ating programa Talk to Papa. Dire-diretso po tayo, katama na tayo. Medyo na overtime tayo ng konti. Here's one from MYMP. Make your mama proud. Only reminds me on you. On Barangay FM. Forever. Yan balik po tayo sa ating programang Talk to Papa. Okay, pinag-uusapan pa rin po natin yung problem ni tawag dito ni Dave. At yung mga katulad po ng pinagdadaanan ni Dave, sana po may makukuha kayong mga magagandang mga payo, mga pabidang advice ng mga kabarangay po natin. Okay, text lang po, message lang, comment lang dito sa ating Barangay FM 97.5 Palawan, sa aking messenger, Papa Ronnie 975. Yung aking fan page, ganun din po Papa Ronnie 975. Kung wala naman po kayong data, hindi kayo nakakonect online, pwede po kayo mag-text sa ating text line 0950-738-1028. And please, paki-follow naman po yung natin, Barangay FM 97.5 Palawan page. Alright? And subscribe kayo sa YouTube natin. Ang daming mga video ni Papa Buloy doon. Pero lahat po yun, rated, XPG. XVG. Hindi SPG. XVG. Ano kaya yung X na yun, At siyempre yung ating TikTok, alright? May TikTok din po ako at Papa Ronnie 975 saka si Papa Buloy. Oras natin sa Barangay FM 2:29. Dumaan ka na ba sa ganyang sitwasyon? Papa Buloy, yung kinakanta ni Yes, sir. Ikaw ba kapag nabibigo ka rin ba, napagdidiskatahan mo ba yung buhok mo? Paps. Gusto ko Kasi siyang karamihan ng mga babae kapag nabibigo sa pag-ibig, nagpapagupit. nagpapagupit. Alam mo yun, di ba, May mga ganun Ako hindi Dati pag nabibigo ako dati, nagpapabalbas ako. Nagpapahaba. Kami nagpapaputol, ikaw nagpapahaba, Paps. Anyway, 10 minuto mga kapuso bago mag-alas-3 ng hapon. Basahin na lang po natin yung mga naiwan ng mga mensahe ng mga kabarangay po natin dito sa Talk to Papa. Sabi ng isang kabarangay po natin dito, Papa Ronnie and Papa Buyoy. Mas maigi na hindi na lang kasi kayo magbalikan. Lalong gugulo ang sitwasyon if ipipilit pa. Ang pag-ibig ay para yang pananampalataya sa Diyos na hindi mo pwedeng ipilit sa tao. Kasi mas maganda at mas maayos if kusa niyang ginagawa at tinatanggap ng sa sarili niyang pasya
o kagustuhan. Sabi nga sa kasulatan na hindi pwede paghiwalayin ni naman ang pinagsama ng Diyos. Pero syempre, if naghiwalay na ang isa, dahil hindi niya na talaga mahal yung asawa niya, etc., etc., ay itry pa din na maayos. Pero kapag hindi talaga pwede, lalo na dahil may iba nang kinakasama ang isa, ay hayaan na lang po. No? Ang punto doon, if talagang pasaway siya na tao, ay hayaan siya para hindi na makatisod pa ng iba. Kasi sa kakahabol-habol, mamaya, pati yung naghahabol ay madamay pa sa kasamaan ng tao na hinahabol. Acceptance ang pinaka-best way, sender. At syempre, ang importante sa lahat, kahit hiwalay na ang mag-asawa, ay hindi dapat pababayaan ang anak. Maglaan pa rin ng oras para sa anak. Iyon ang importante. Napakaganda ng sinabi mo. Lazaro, thank you sa iyong napakagandang pabidang advice. Pops, tingnan mo sa Facebook Live natin, ha? Kasi baka may mga bagong pumapasok na mga mensahe ng mga kabarangay natin. Sabi dito, hello Papa Ronnie and Papa Buloy, pabidang payo ko lang po sa center, much better po na sundin niya ang puso niya para sa kaligayahan niya. Kasi po kung susundin niya ang pakiusap ng anak niya, I'm sure hindi po siya magiging masaya sa piling ng dati niyang asawa. Dahil sigurado po pag nag-away sila o konting misunderstanding lang, nako, hindi maiiwasan ang sumbatan. At bumalik ang mga naging dahilan ng hiwalayan nila at maaaring maulit na naman po ang nakaraan. Si Cancer Lady ng San Miguel. Wow, nakakatakot. Cancer Lady. Ito, ang kasama ko dito, ano to? Almoranas Boy. Mas nakakatakot. Almoranas Boy. Zodiac sign, Almoranas. Ang relasyon na nasira na hindi na pwedeng mabuo pa or mabuo pang muli, hindi na magiging matibay. Tulad ng isang baso yan na nabasag. Mabuo mang muli, may lamat na. At kailanman hindi na magiging matibay. In short, kahit pilitin nilang buuhin ang relasyon nila, hindi na rin po magwo-work yan. Avid listener, mula din sa San Miguel, please play the song Bakit Ngayon Ka Lang? Bakit ngayon ka lang nagabot? Ko yun. Okay. Sabi dito, para kay Dave, pag nagparamdam ulit sa iyo ang ex mo, malamang nagkamali siya sa ipinalit niya sa iyo. Sundin mo ang puso mo. Dahil kung talagang gusto niyang ayusin ang pamilya ninyo, alam mo, dapat noon pa. At hindi ngayon lang na nakikita niyang masaya ka na sa ipinalit mo sa kanya. Tama. Totoo yan, Papa Buloy, ha? Yes. Ha? Salaminan mo yung mga pabidang advice na yan, Papa Buloy. Okay, lagi po ako nakikinig sa Barangay FM mula umaga sa programa ni Papa Kulit na Potpot and Friends hanggang programa ni Papa Bol, Wanted Forever ng Barangay LS. Aba, avid listener pala to. Thank you. Maraming salamat po. Hello dyan kina Jeremy na pinagpapantasyahan ang poste na may palda sa Barangay Tagboros. Baka naman yung poste na yan may biyak. Kaya pinagpantasyahan. Hello din kina Jeff, Janrick, JR, and RJ. Thank you. Hello po. Batiin ko lang po sana yung gwapo kong asawa na ginugupitan sa Bong Villanueva ngayon. Yun. Hugs and kisses. Asher. Wow, sweet naman. Sana, may hugs and Sana, kisses. Alam mo ba yung hugs and kisses? XOXO? Yan ba yun, di ba? Tama ba? XOXO, yung hugs and kisses? Papa Buloy? Hindi ka ba sure, Alam mo Paps? ganyan, XOXO, yung XOXO sa text? Oo, opo. Hugs and kisses yun eh, pagkaalam ko eh. Ako hindi ko po alam. Kaya wala man nagkaganon sa akin. Ha? Hindi mo alam, hindi ka pala updated. Yung XOXO, alam ko, pero hindi ko alam na hugs and kisses Okay. siya. Kabidang advice kay Sender para sa ikabubuti nilang mag-asawa, wag na po silang magbalikan ng dahilang sa bata kasi walang alam ang nabasa ko na to kanina, no?
Ayan, nabasa ko na nga yun. Mula kay Marifea. Tama ba? Oo. Pagtatalo, kung... Ayan nga, nabasa ko na nga yun. Okay. Anyways, tingnan naman natin dito sa ating live sa Papa Ronnie. Okay. Eto, may mga bagong pumasok. Basahin natin to para diba? Ready na ba kayo, Papa Buloy? Ano bang plano mo sa Ano bang plano mo ngayong Holy Week, Paps. Magninilay-nilay. Magninilay-nilay. Okay. Hindi ka magsisimba? Magsisimba din po. Tapos hindi magpapako. kaya- Magpapako. Gaano ba kalaki yung pako yan? Di 4 pa yan. Di 4 pako. Hello to China. Wag na lang po siyang bumalik sa asawa niya. Mag-focus na lang po siya sa anak niya. Dahil mahirap po pag paulit-ulit na lang ang away. Pabida na lang daw sa Burgos Wagwagan. Ate Joy, Ate Mia, Ate Lina. Okay? Mamimiss ko kayo. Okay, bakit? Alis ka na? Umalis. Gandang hapon, payo ko lang po sa sender. Huwag niya na pong balikan kasi masasaktan lang siya ulit. Kawawa naman po yung bata pag binalikan niya pa ulit, diba? Shoutout na lang daw sa IAA. Tama ba to? IAA Construction Trading. Nag-iihaw ng tulingan. Ay. Etong katabi ko, tulisan to. Huwag niyong yayayain to sa ihawan. Tulingan ang iniihaw niyo, tutulisan kayo nito. Kala mo Kuya, pa-cancel po muna ng parcel ko. Wala si Mama Donna pero nandyan si Papa Buloy. Siya na lang po magbayad. Uy, wag ka. Inutangan ko na nga si Papa Buloy ng 20 pesos kanina Sama nga ng loob niya Alam niyo yun, yung nang humingi ka ng pero naman ako ng dyan, 20. Yung bibig niya, yung gumagalaw-galaw. Nag-murmur. Nag-murmur. Papa Buloy talaga, grabe ka kurips. Babalik ko naman sa'yo bukas yan Grabe ka naman. If you love two people at the same time, choose the second one. Because if you truly love the first one, you wouldn't have fallen for the second. Ba? Tama yun. Totoo ba yun? Yes, Paps. Ba? Ang bilis ng sagot ni Papa Buloy, ba? Anyways, ako masasabi ko lang sa'yo, Dave, ganito. Kung halimbawa ako yung nasa sitwasyon mo, kakausapin ko na lang yung anak ko na hindi na po pwede. Kasi nga, committed na ako sa bago ko. And I'll make sure lang na sasabihin ko dun sa anak ko na ngayon, if kahit nahiwalay naman kami ni mama mo, you can spend time sa akin. If you wanna spend time sa mami mo, okay, gusto mo ihatid pa kita. Tapos kung gusto mo namang umuwi dito, text ka lang sa akin, sunduin kita. Ganun na. Sa akin lang wag na. Wag nang makipagbalikan pa just to tawag dito. Ano ba yung buuhin? Ano ba sa English yun? Basta yun. Parang ibabalik, di ba? Parang ibabalik yung relasyon ng mama mo o ng asawa mo dati. Sa akin, wag na. Kasi mas magiging komplikado lang At hindi talaga maiiwasan na magkakaroon niya ng magkakaroon ng mga fallout in the long run. So sa akin, explain ko na lang sa anak ko kung bakit hindi. Papa Buloy, para sa iyo. Ganun din sa akin, Paps, na wag na. Kasi mahirap naman bumalik ka ng walang pagmamahal nang dahil lang sa anak mo. So Okay. explain mo sa anak mo yung mga pwedeng mangyari kapag nagbalikan nga sila ni mama niya. Pwedeng hindi na rin sila magiging masaya. Kumbaga mas lalo lang masisira yung pamilya nila. Tama, agree ako dyan sa sinabi mo. Okay, maraming salamat mga kapuso. Talagang overtime, super overtime tayo. Susunod na po ang programang 3Play. Puro song po yan kasi si Mama Donna po may inasikaso lang na matindi. Pero pag balik niya rito, tambak-tambak na yung mga partner niya, Papa Buloy. Maraming salamat. Ako po si Papa Ronnie. Kasama ko si Papa Buloy. Nagsasabi ng hasta la bye-bye, kabarangay. Bye-bye yo! Forever.